Today, we will discuss what type of society is underground cemetery. Let's go! Napapaisip ba kayo kung anong type of society ang underground cemetery? Let's learn about the two type of society. Horticultural, pastoral society. Noon, nagtatanim sila ng fruits, vegetable, and flower. Hi kids! Can you say underground? You for underground, 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 underground. And now, let's proceed for another type of society, which is post-industrial society. Underground cemetery in Nagaland is considered as post-industrial society because it serves as a historical landmark and tourist attraction after the Spaniards' colonization. Hello, kids! Can you hear me? Ano nga ba ang pamumuhay ng tao noong unang panahon? Peaceful at simple ang buhay ng bayan ng Nagaland. Most of the people were farmers, nagtatanim ng palay, ng niyog at gulay para sa kanilang kabuhayan. Ay may respeto at paniniwala. Dito matatagpuan ang kakaibang Nagaland Underground Cemetery. At dito nagsisilbing huling himlayan ng mga mahal sa buhay. Beneath the ground, marangal silang inililibing, habang sa ibabaw naman ay patuloy ang simpleng pamumuhay na puno ng unity at paggalang sa tradisyon. Bye-bye! Hello friends! Nakikita niyo ba ang larawang ito? Alam niyo ba ito ang sinaunang o tradisyonal na pamamaraan ng mga magsasaka noong unang panahon? Hararo ay hinihila ng kalabaw upang gamitin pangbungkal ng lupa at ito ay matanipan. At ngayon ay pupunta naman tayo sa makabagong underground cemetery. Let's ride a bus! The wheels on the bus go round and round. Round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Hello kids! So ngayon ay nandito na tayo sa makabagong underground cemetery na kung saan mas payapa, malinis at tahimik itong tignan. Tama? Tama, J-Roll. Mas lalo nga itong gumanda. Pero ngayon ay siya ay ginagawa o nire-renovate upang mapaganda lalo. At maalam kong marami ng tao, local man or international, ay gustong bumusita dito. Tama! Kaya ating tignan ang makabagong underground cemetery. At makikita naman natin sa mga litratong pinakita kanina kung gaano na ang pinagkaiba nito noon sa ngayon. Kumbaga dati ay pasyalan talaga ito ng mga tao, ngunit ngayon ay madalang na lamang ang mga namamasyal dito sa kadahilan ng sinarhan muna ito ng pansamantala. Dahil in-renovation pa ito, kung saan mas muling pinatitibay at mas pinagaganda ang ating underground cemetery. At dito na po nagtatapos ang aming presentation. Bye!